Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 3 buwang extension sa deadline ng consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Hati naman ang reaksyon ng ilang jeepney drivers at operators sa Batangas sa pagpapalawig sa naturang deadline. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, hanggang April 30, 2024 na ang Public Utility Vehicle Consolidation, kaya mas mabibigyan daw ng pagkakataon ng ilang mga operators at drivers na makapag-consolidate na ng kani-kanilang mga unit. Extended ng 3 buwan ang deadline ng pagpapakonsolidate ng mga tradisyonal na jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa halip na January 31, pinalawig hanggang April 30, 2024 ang deadline. Ayon sa pahayag mula sa Presidential Communications Office, ito'y para mabigyan ng pagkakataon ang mga nais mag-consolidate. Wala naman daw problema sa ilang jeepney driver sa Batangas City kung ma-extend man o hindi ang PUV consolidation. Bagamat consolidated na ang kanilang mga minamanehong jeep, nais pa rin daw nila ang single franchise nito. Napilitan nga lang na sumapi dahil sa panlalason o pananakot ng iba na baka hindi ma-restore. Siyempre, pag hindi na-restore, hindi ka makakabiyahe. Kaya napilitan, hindi pa rin kami pabor doon. Kasi ang kailangan namin, ibalik yung single franchise namin. Ibalik yung dating franchise namin na 5 years. Yun ang inaano ng halos lahat na taga rito. Sa tala ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB-4A, 5,468 na lang ang unconsolidated units mula sa 20,628 na consolidated public utility jeepneys sa rehiyon. 694 dito ang bilang ng unconsolidated units sa lalawigan ng Batangas. Indikasyon daw ito na pumapabor na ang ilang tsuper sa modernization program ng gobyerno. Magko-consolidate sila. Ang mangyayari dyan, later on, magmo-modernize sila. Yung co-op or corporation will file a loan sa bangko. Kunyari, ang authorized number of units per route nila is 15. 50 lang ang papatakbuhin nating modernized unit dun sa route na yon. Ngayon, yung kanilang lumang jeepney, pwede nilang gawing private vehicle nila. Ang jeep na minamaneho ni Mang Pablo, consolidated na rin daw. Pero hiling pa rin niya na sana'y hindi na ma-phase out ang ginagamit niyang pangkabuhayan. Suportan po ng Pangulo natin na hindi maalis ang ating jeep. Dahil ito po, dito sa Pilipinas lang po mayroon itong jeep na ganito. Ito po pang matagalan itong ating jeep na ito. Mas maganda po kung makukuha yung isa-isang prangkisa. Dahil marami pong pamilyang mawawala ng trabaho. Payo naman ng LTFRB-4A sa iilan pang hindi nakapagko-consolidate ng kanilang mga unit, Mag-consolidate na lang sila. Lahat naman tayo pupunta doon eh. So, I suggest, kung hindi nila alam ang gagawin nila, magtanong sila dito sa office. Huwag sa ibang mga tao na wala namang rin alam. Sa pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa press briefing kanina, inaasahan nilang tataas ang consolidation rate ng 85% matapos ang 3 buwang extension. Iginiit din nila na hindi na sila magre-rekomenda pa ng extension matapos nito. Ito na ang final extension. No? This is the eighth time that we are extending the deadline. Ace, para sa ilang jeepney drivers na nakausap natin kanina, mas gusto pa rin daw nila na may sariling prangkisa ang kani-kanilang mga jeep para mas malaki ang maiuuwing kita sa kanilang mga pamilya. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.